Greetings mga kababayan, sa Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program, yung lingkod in collaboration with Integrated Bank Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic no, sa episode nito ay simple lang po. Ang sulat po sa atin ni Moises de la Cruz. Ah, Tanong lang niya, no? Kasi meron silang kontrata at this involves the lease of land. Hindi na po titulado. Ngayon, pumanaw na yung may-ari and then they found out na iba na nga yung may-ari. So, ang question na ngayon is hindi daw nila kakilala itong napapakilalang may-ari and so at ano mangyari doon sa kanilang kontrata. So, ito po ang sulit niya sa atin. Paano po yun kung pumanaw na yung may-ari at meron lease contract, meron tax declaration at untitled, meron ding lumalabas na may-ari na hindi namin kilala. Well, regardless yun, kung meron kayong lease contract, no? Kung ang inyong lease contract ay nakalagay doon na yung term nito, yung period nito, specific, halimbawa nakalagay doon 5 taon o 10 taon ang inyong kontrata, no? Now, in the middle of the period, halimbawa sa kalagitnaan pa lang o early part, pumanaw nga si may-ari. Okay. Now, anong mangyari ngayon, no? So, magiging terminated na ba yung kontrata? Hindi po, no? Because, siyempre, tulad ng pinasabi natin dito, no? Sa mga kontrata po between the parties, no? Ang mangingibabaw po diyan ang primary law, no? Pagdating po sa ating civil law, no? Ay siyempre kung ano yung kanilang pinirmahan, no? Yan ay maging primary law that governs the rights, duties, and obligation of the contracting parties, no? As stipulated in their contract. So, meron kayong lease contract. So, ano man nakalagay doon? Kung nakalagay doon maliwanag na 5 taon ang inyong kontrata, that means mananatili yan kahit na pumanaw na yung isang party. In this case, pumanaw na yung lessor o yung may-ari. So, the successor in interest ng may-ari, no, which is now the new owner, is duty bound to recognize that contract. No? Because yung kontrata po sa lupa, no, is naka-attach po yun, yung interest dun sa lupa to possess that property. The right of possession is it survives the death of the lessor. So nandun po yun. Kaya hindi po pwedeng sasabihin ng bagong may-ari na kami ay magti-take over na, paalisin ka na dahil ako nang may-ari nito ngayon. No, hindi po yun because the new owner is duty bound na igalang po, no, ang inyong kasulatan, ang terms and condition dito. Pero meron pong pero dito Now, kung nakalagay naman doon sa inyong kontrata na maliwanag doon na in the event na ibenta ng may-ari or in the event na pumanaw either yung lessor or lessee ay automatic na terminated or extinguish yung contract, ay pwede naman po yun provided na maliwanag na nalagay doon. Kasi yun ang sabi natin kanina, the primary laws that governs the contracting parties in civil relation is the contract itself. Makikialam lang po si batas. Pag ang inyong terms and condition doon sa kontrata is contrary to law, contrary to public policy, and contrary to good morals. Outside of that po, no, pag nagkaroon po ng issue doon sa rights, duties, and obligation ng mga contracting parties, ang primary laws na mananaig ay kung ano yung nakalagay po sa inyong kontrata. So pakibasa po muli ang inyong kontrata at tingnan po ninyo kung ano bang nakalagay doon, no? So that properly guided po kayo. Now, mayroon dito pang nakalagay, paano kung hindi naman daw titulado yung kontrata, yung lupa, kundi nasa tax declaration pa rin po. It doesn't matter po, no, whether the land is titled or not, no, because that is what is in your contract. Now, hindi po maliwanag, no,
kung ang inyong kontrata ba ito ba ay long-term contract. Kasi po 'pag long-term contract 'yan at 'yan ay titulado ng lupa, normally po 'yan, it is being registered with the Register of Deeds upang sa gano'n, because of this registration sa Register of Deeds ng inyong lease contract, kasi long-term lease contract kumbaga, ay i-annotate po ito sa titulo ng lupa. And once na-registered po yan at na-annotate, the annotation itself becomes a notice to the whole world na yung lupang iyan ay under the lease. No? Ibig sabihin, kung bibilhin yung lupang yon, alam ninyo na hindi po ninyo makukuha yan, no? Ma-enjoy yung right to possess, no? Because yung lupa is mayroong lien siya, which is yung lease nga, naka-lease po ito ng specific period of years. Kasi tandaan po natin, no? One of the attributes po ng ownership, pag tayo'y owner tayo ng isang bagay, isang property, is the right to enjoy it, no? And one of the dynamics of right of enjoyment is the right of possession. So, kung ang kontrata po, ang inyong lupa ay nakakontrata po, no? Merong long term or medium or short term na lease period, no? So, pag binili mo yan, that means you are bound by the terms and condition of that contract, no? Kasi nga, yung right to possess po nito, the possession itself of the property, is enjoyed by the lessee. So, gusto man ninyong mag-take ng possession as part of your enjoyment, the right to enjoy your property, ay hindi po nyo maaaring gawin ito dahil po yung lupa ay under lease. Kaya po, bahagi pa rin yan ng ating tinatawag nating due diligence na bago po ninyo bilhin po ang isang bagay, isang lupa, lalo na kung lupa, ay i-check nyo muna kung ito bang lupang ito ay under lease ba ito? Ito ba ay merong kaso? Ito ba ay subject to claims, adverse claims? O may naghahabol pa rito? So that hindi po kayo maso-surprise kasi katulad nito, no? Binili bago pumanaw presumably si may-ari, naibenta niya ito. Or may lumalabas na bagong may-ari. Okay? So, ano bang mangyari dito? Ay may mapoprostate po yung bagong may-ari because hindi niya ma-enjoy ng full possession ang kanyang naring nabiling lupa. So, it could be also na dahil pumanaw na si may-ari, dahil hindi titulado yung lupa, no? Biglang may sumulpot na siya yung napakita niya, may dokumento siya na siya yung sumulpot na sabi niya siya yung may-ari. Now, in this particular case, so may issue dito ngayon, si lessee, no? Sino bang kikilalanin niya na may-ari dito? Yung bang lessor na pumanaw na, mayroon siyang tax declaration certificate, no? Kaya di nga titulado, at may kontrata sila. Siyempre, i-honor po ng lessee yung lessor na kanyang kausap kasi may kontrata po sila. Now, what happened to this new, sabihan natin, new owner, nagpapakilala dahil namayapa na yung bagong may-ari, wala siyang choice kundi i-honor po ang kontrata. Or kung meron po siyang katibayan, like for example, bigla siyang may pinakitang titulo ng lupa, no? Na siyang magmamay-ari. Abay, kahit na ganun po, no? Ay wag po kayong umalis because you are there. The jury po ang inyong possession doon sa property. And then, let the supposed new owner now, no? Prove na siya po ang may karapatan doon sa lupa. It's not you being the lessee na hawak po ninyo yung kontrata na may obligation po na burden of proof na patunayan na kayo ay may karapatan doon sa lupa. So I hope na sagot po natin ang katanungan sa atin ni Moises de la Cruz. Sa kapapasok pa lang po, no? Kung hindi naman po kalabisan po sa inyo, and if you find our videos interesting naman and informative, pwede bang makahirit po sa inyo, no? Lalo pa kung hindi pa kayo nag-subscribe, ng isang click lang po sa subscribe, share, and like po. And of course,
yung notification bell upang sa gano'n 'pag may mga updates po tayo ay notified po kayo at wala po kayong mami-miss na episode, no? And matulungan na rin po ninyo inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na mapagbigay po tayo ng pro bono na um, impormasyon, no, legal na impormasyon sa ating mga kababayan, no, upang sila din ay may mapupulot at may matutunan po sa ating mga pinag-usapan tungkol sa ating batas. Sabi nga natin lagi, di ba, lamang na ang may alam sa batas. Oh, by the way, mayroon na po tayong account sa Facebook, bago pa lang po ito. Konti pa lang po ang nakakalam. So, do me a favor, paki-spread out po yung news na meron na pong account ang Batas Pinoy sa Facebook po natin. And kindly share po, no, and kindly follow po ang ating channel, and huwag din niyo pong kalimutan, no, paki-share din po and like po ang ating mga videos upang sa ganun po ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating reach sa ating mga kababayan. So hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong oras, and I hope to see you again in the next video. Bye for now. God bless.